Magtatapos na po ngayong Marso ang unang batch ng high school sa ilalim ng K-12. Dinagdagan ng 2 taon ng high school para masiguro na kahit hindi na magkolehiyo ay makahanap ng trabaho ang mga estudyante. Pero ayon sa ilang grupo ng employers, hilaw pa rin ang ilang graduates ngayong taon. Nagpapatrol, Warren de Guzman. Si Romeo Calibo ay produkto ng K-12 sa Laguna na nauna sa nationwide launch ng DepEd. Bukod sa dagdag 2 taon ng high school, 800 oras siyang nag-on-the-job training sa isang kumpanya sa Machine Works. Halos 100 araw na training yan kumpara sa minimum requirement na 80 oras o 2 linggo. Naging worth it lahat kasi naging naging empleyado po kami. Sabi ng kumpanyang kumuha kay Romeo, kulang ang 2 linggo para maturuan ang mga estudyante ng maayos. Pati ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nangangamba na kung 2 linggo lang ang OJT ng unang batch ng K-12, baka hilaw pa ang mga bagong graduate pagdating ng Marso. Majority of those 600,000, I don't think they really got the sufficient training. Ayon naman sa DepEd, titignan nila ang suhestyon ng PCCI para ding masiguro na ang mga estudyante ng K-12 ay madaling makahanap ng trabaho. Paliwanag ni Yusek Tonisito Umali, hindi naman pwedeng puro on-the-job training ang senior high. Sinangguni po yan doon sa ating mga ahensya ng gobyerno na dapat nakakaalam tungkol po dyan tulad ng test and check. Kumpiyansa rin si Yusek Umali na handa nang magtrabaho ang mga K-12 graduates ngayong taon. Maganda ang layunin ng K-12, lalo na sa mga estudyanteng hindi na makakapag-enroll sa kolehiyo. Pero tulad ng sinabi ng mga employers mismo, kailangan pang ayusin ang curriculum para ma-hire agad-agad ang mga K-12 graduates. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Nilabas na ng Department of Health ang preliminary report ng expert panel na nakatutok sa pag-aaral ng dengue. Dito lumabas na hindi talaga dapat binakunahan ang mga hindi pa nagkakadengue. Nagpapatrol si Cory Quintos. Naiiyak na lang si Irene tuwing maaalala ang 11 taong gulang na anak na nabakunahan ng dengue. Matatakot ka, tapos magagalit ka. Yan, ganun. Kaya nagpunta si Irene sa open forum ng DOH at mga magulang sa San Fernando, Pampanga. Sinabi ni Health Secretary Duque na nakapagbayad na ng higit 1 bilyon ng Zuelig Pharma para sa binawing mga bakuna ng dengue. Inilabas din ng expert panel ng DOH na tumututok sa bakuna ang kanilang preliminary report, kaugnay ng safety, efficacy at mass immunization ng bakuna. Base sa initial na report ng expert panel, may mga nabakunahan na bata na posibleng nagkaroon ng dengue 3 at 4 o yung severe dengue base sa 2009 WHO classification. Sinabi rin sa preliminary report na dapat magkaroon ng testing sa dugo o kaya naman history ng dengue illness bago ang pagbabakuna. Ang mga hindi pa nagkakaroon ng dengue, hindi dapat bakunahan. Inirerekomenda rin ng panel ang pagsususpindi sa dengue mass immunization program bilang precautionary measure. Sa isyu kung dapat pa bang kumpletuhin ang pagpapabakuna ng mga nabigyan na ng dengue, wala pang desisyon ang panel. Nakasaad din sa report na pwedeng magbigay ng proteksyon ng dengue sa mga nagkaroon na ng dengue kung makukumpleto ang 3 doses. Pero ayon sa DOH, kailangan pa itong pag-aralan. An intervening event which was an FDA action to suspend the certificate of product registration for a number of reasons. The Secretary agreed with WHO that we will be asking for some technical assistance. Ayon pa kay Duque, hindi pa masasabing may dengue vaccine failure dahil kailangan pa itong pag-aralan ng husto. Para kay Irene, apela niya na gawing prioridad ang pagtulong ng mga ospital sa mga nabakunahan tulad ng kanyang anak. Cory Quintos, ABS-CBN News. Umaabot sa higit na 20 batang naturukan ng dengue ang na-confine ngayon sa Quirino Memorial Medical Center. 8 sa mga ito ay nagpositibo sa dengue at karamihan ay mayroong upper respiratory tract infection. 7 po naman ang inoobserbahan ngayon sa Philippine Children's Medical Center. Exclusive na papatrol, Dominic Almelor. Sa halip na mag-aaral sila, nawawalan. Gusto nga ako na lang ang magkaganyan, hindi na siya eh. May exam pa po yan.
Dahil sa pabalik-balik na lagnat, isinugod ni Lisa sa Quirino Memorial Medical Center ang 10 taong gulang na anak na si Curl. November 2017, nabakunahan ng Dengvax si Curl. Pero napansin ni Lisa na hindi agad nawawala ang lagnat ng anak kumpara noong hindi pa siya naturukan ng dengue vaccine. Walang tulog. May trabaho kami na bala. Sanip na magkikita kami, wala. Tapos gagastos pa kami. Isa si Curl sa 22 batang naturukan ng Dengvaxa na na-confine sa Quirino Memorial Medical Center. Isa sa kanila ang positibo sa dengue fever at karamihan ay kaso ng upper respiratory tract infection. Naka-isolate naman ang isang may tuberculosis. Mula December 2017, 71 Dengvaxa patients na ang natingnan ng ospital. 8 sa kanilang nagka-dengue pero nakaka-recover at napapauwi naman agad. Huwag silang mag-alala. We're really monitoring the patients closely. 3 naman sa 7 na confine sa Philippine Children's Medical Center na naturukan ng Dengvaxa ang may dengue pero bumubuti na raw ang kondisyon. Umaliwalas naman ang mukha ni Gina sa paghupa ng pamamanas at pamamantal ng katawan ng anak na si John Lloyd. Pero si Lola Miling nag-aalala pa rin sa kalagayan ng apo si Princess Erica. Si Erica dumating sa amin na manas, mataas ang blood pressure at mahina ang pag-ihi. Iniisip namin na apektado ang bato nito. Masakit para sa isang pamilya na yung batang masigla na mawala yung bata. Na sana lahat ng na-injeksyonan, huwag naman sanang dumating sa ganon. Laban lang po. Laban. Gusto po makalabas na ng hospital para po makabalik na po ako sa school. Ayon naman kay PAO Chief Persida Acosta, ang pagsoli ng DOH sa Sanofi Pasteur ng higit 1 bilyong halaga ng mga di nagamit na vials ng Dengvaxa ay isang implied admission na hindi safe ang bakuna. Sinang-ayunan nito ni public health expert Dr. Susan Mercado. Ang lumalabas dyan, inaamin talaga nila na merong mga risk doon sa pagbibigay ng bakuna sa mga batang hindi pa nagkakaroon ng dengue. Unang nanawagan ng DOH sa PAO na madaliin ang pagkakaso sa Sanofi Pasteur. Ayon kay Acosta, huwag mainip ang DOH dahil hindi lang Sanofi ang kakasuhan nila sa pagkamatay ng mga batang naturukan ng Dengvaxa. Dominic Almelor, ABS-CBN News.